Welcome sa panibagong video. So today, bike review natin yung binili nating Honda CRF 150L. So bali, 2 weeks na to dito sa garahe. Naghihintay lang tayo ng ating ORCR. And then umorder na tayo ng accessories niya. Ito yung engine guard or yung para sa mudguard sa ilalim para hindi tamaan masyado yung ating engine ng mga bato-bato. At siguro mga 1 week na to hindi ko pa nabubuksan. Ngayon ko lang din siya makikita. At pagkatapos niyan, i-short review natin or bike review itong motor na to at kung bakit napili ko siya or bakit nagustuhan ko yung ganitong klaseng motor. Actually, marami na tayong nadaanan na kalsada dito sa buong Pilipinas dahil tayo ay nag-Philippine Loop. So, mostly yung pangit na kalsada or lubak-lubak na kalsada, doon tayo nahihirapan. So, ito ang pinaka-the best na suspension para sa mga ganong rides. So, plano natin siyang baguhin yung gulong, gawin natin 17 inches or convert natin sa Supermoto. Pero bago ang lahat, buksan na muna natin to guys. And again, welcome sa ating YouTube channel. At yun, huwag na natin paragalayin, buksan na natin to. Alright. Kailangan natin magsalamin kasi malabo na yung mata natin. So, maganda sa Honda CRF is napakadami niyang accessories. Ang daming mga group page na nag-o-offer ng mga parts, mga aftermarket parts, at ganoon din yung mga genuine parts. So, gagamitin na natin itong motor na to kapag dumating na agad yung ating ORCR. And then, syempre, shout out sa Honda Triumph. Alam ko mabilis silang process ng documents. Same nitong ating Honda ADB 160. 2 weeks lang, dumating na yung ating documents niyan, kasama na yung plate number. So ito, inabot kasi tayo ng Holy Week. 1 week din yung pahinga. Siyempre, walang pasok. Na-delay ng konti. Ayan, so balot na balot. Safe na safe yung ating gamit. Yun o. Grabe safe na safe ang ating gamit. So ito yung isang set na, meron engine guard at saka yung sa gilid. Ayun, buksan natin. Yun. So black lang yung ating in order. Ayan, wala na. So eto guys, para sa engine cover, siguro sa left side to. So, sa left side siguro to. And then, ito ay siguro sa right side. Yan. So, plastic lang siya, ABS plastic. Protection lang, light protection. So, ito yung isang engine guard. Ayan. So, plastic. May mga nabibiling mga metal. At medyo mabigat yun, So, hindi naman tayo mag-trail talaga. Almost 90 or 95% nasa road naman tayo. May mga madadaanan tayo sa Cordillera kasi plano ko sa Cordillera ko siya gamitin. So, 95% puro road ang dadaanan natin. Hindi naman tayo babiyahe din ng tag-ulan kasi sobrang maputik or madulas ng kalsada or mahirap mag-rides pag ganun. So, kahit pa paano ma-enjoy naman natin, lalo na kapag nakakabit na to. So, ito guys, lapit natin para makita nyo. Ayan. Ito yung sa left side. Hindi tayo nagkakamali. Right side. So, 3 pieces siya. Set na. At ito yung sa engine guard. So, may butas-butas siya. Protection lang sa mga talsik-talsik na maliliit na bato. Subukan natin yan dyan. Yun pogi. At yun lang guys, maghahanap tayo ng screw kasi walang screw kasama. Ay teka, meron pala. Eto, very good. Stainless na rin guys. So, yun ang gusto ko nito, stainless na rin siya. Ayan pogi. 2, 4, 6. So sa presyo, ilagay ko na lang sa screen kung magkano nabili ko at kung saan ko siya nabili.
So, Lazada ko to binili. Lazada or Shopee? Lazada. I think. Ayan. Uy, putas. Anyway. So, yun guys. At gusto kong unahin yung seat height nitong motor na to. Pakita ko sa inyo yung ating itsura kapag nakaupo. So, yung height ko is 5'5 lang, ano. Ayan. Tapit natin yung camera. Again, ang aking height is only 5'5 at medyo maiksi yung ating inseam. So, ganito ang itsura natin. Ang maganda lang nito, ayan. So, yan yung paa ko. Halos tiptong-tipto siya or talagang dulo lang ng sapatos ang dumidikit. Ayan. Or yung isang kaliwa lang or kanan tapos nakaangat na yung isa ng mga half inch. Ang maganda dito guys, mataas siya, pero pag sinakyan mo na, nababa siya ng konti gawa nga ng suspension, ano, ayan. So, ganyan itsura natin. Ang kailangan lang naman natin dito is isang paa lang. Pag tumatakbo, ayan, nasa preno yung isa, or kapag alangan mataas sa kaliwa, sa kanan tayo, ayan. So, palitan lang guys. Halos lahat naman ng mga enduro or mga pang trail is mataas naman talaga. At kapag napalitan natin ito ng gulong, which is 17 inches, yung rim, is bababa siya ng mga half inch or half inch to 1 inch. So, yun lang yung mababago. Yan, tingnan natin sa harapan para mas kitang-kita nyo. Yan. So, ganyan itsura natin. Tiptoe. So, ito yung kanyang gulong sa unahan. Makikita nyo naman, ang laki-laki. Ito yung kamay ko. So, 21 inches yung gulong dito sa harapan. And then sa likod, mas maliit siya ng 18 inches. 18 inches ang size nitong nasa likod natin. At ang maganda dito, disc brake na yung harap at saka yung likod niya, Nissin yung brand. At naka-spoke type siya, no? O rayos. Ayan. So, yung isa nasa kaliwa yung disc brake. Yung isa nasa kanan. So, wala itong ABS, basic na basic. Hindi mo kailangan ng ABS kapag nagte-trail. At ito yung kanyang engine. So, simpleng-simple lang. Ang maganda nito, PGM FI na rin siya. Ito, mataas yung pwesto, ano, kung makikita nyo. Kaya naman kahit siguro hanggang tuhod, pwede natin siyang i-river crossing or higit pa doon. Basta wag lang aabot dito sa may spark plug and then sa may fuel pump or dito sa may FI niya, no. So, yung engine niya, maganda yung kulay dito, medyo black. And then dito sa mismong black is kulay silver o yung original color niya. So, meron siyang cooling pins. Makita nyo, ito yung mga cooling pins niya. So, wala siyang radiator. Ang maganda nun, walang masisirang radiator. Ano? Makita nyo, empty siya dito. Kaya magaan siya. So, meron siyang engine guard dito or heat guard para sa tambutso, hindi tayo mapasok. So, dito lumalabas yung yan. So, dito papasok sa loob hanggang palabas dito sa tambutso. So, yung kulay niya dito, black, pinakang metal, then may plastic na heat guard ulit or heat shield. Ito plastic lang, mostly plastic. Pati ito plastic to. And then ito, plastic din siya. Ang maganda nito guys, napaka-flexible nito, ano, hindi siya nababasag. So, pag tumama siya or bumagsak, nabebend lang siya ng konti, ano, tapos babalik na siya dati. So, 7.2 liters yung tank capacity niya. Kung di tayo nagkakamali. And then, maganda dito guys, may kickstarter siya. Ito, yan. So, kapag naglobat tayo, pwede pa rin natin siyang mapatakbo gamit itong kickstart. At yung brake niya na ito, may spike para kapit na kapit siya, no, pag maputik. Yan. Maganda dito, itong gusto ko, may rubber siya. Yung iba kasi pinapalitan to, yung may spike din. Yun yung mga talagang nag-trail, ano.
So tayo off-road lang, hindi tayo magti-trail. So gusto ko to, malambot yung pagka-rubber, kumakapit naman. Ayan. So may angkasan pa rin naman siya. Ito. So grabe yung spike niya guys, kung makikita nyo. Ayan, no? Talagang may mga spike na siya. Pang sand, gravel. Talaga pang off-road siya, no? Pang trail talaga. At ang maganda dito, since magaan lang yung motor, kapag natumba siya, is less yung damage or halos wala. Konting scratches lang siguro, which is normal para sa mga enduro bike gaya nito. At makikita nyo naman guys, ang laki ng suspension niya. Ito, wow, tapos kulay gold siya. Inverted fork. So pinag-isipan ko kasi yung XR150L or etong CRF. So mas nagustuhan ko yung suspension nito. Ito yung nagpamahal sa kanya kasi XR nasa 94,000 or correct me if I'm wrong, basta nasa ganun lang siya or 100k, below 100k. So ito nagpamahal talaga dyan. Showa ang brand niya. Sa likod is ProLink at talaga namang napakaganda niya sa mga off-road. So meron din ditong guard para sa mga bato-bato din ano. Siguro kapag may sinusundan ka, nasa trail kayo, hindi masyadong madadamage itong suspension mo. Sa likod, naka-expose yan. Ito. Naka-expose siya. Ayan, for spike din sa harap. So, yung tapaludo, medyo kapos. Siyempre, kapos na talaga yan dyan. Kasi hindi mo na maililiko kapag mahaba yan. Kaya naman lalagyan natin siya ng engine guard dito sa babang to. Yun, oh. So, spoke siya. Bakit spoke? Kasi ito yung matibay sa mga off-road, ano. Ang maganda niyan, nabebend siya ng konti. Tapos, babalik din siya sa dati, ano. Kaya naman kung makita nyo sa mga high-end na motor, kahit yung mga BMW, is mga naka-spoke type siya. So, ito lang is, meron pa rin siyang interior, hindi siya tubeless. So, yung mga BMW na GS 1250, mga, ano na yon, tubeless. So, pwede naman natin itong i-convert sa tubeless kapag nakabili na tayo ng bagong rim set. So, palit din ng hub. Ito yung hub niya. So, gusto ko sana itong gamitin, pero mangyayari niyan, wawasakin ko itong mga rim na to, sisirain na yan, para magamit ko yun. So, kasya dito is 110 sa harap, tapos sa likod, para magamit uli natin yung chain guard is 130 yung size na ipapalit natin. Ayan. So, tapaludo niya, ito talagang mataas yan, mataas ang pwesto niya. So, kaya mababa dito kasi hindi naman natatama ito dito. Hindi natatama dito, ano. So, mostly ang laro niyan dito, angat siya pa ganun habang nag-play yung suspension niya. Yung kanyang headlight is bulb type lahat. Low beam, high beam is bulb type. And then, yung kanyang signal, bulb type din. Ganon din sa likod, pero madali lang naman i-replace yan. So, ang ganda ng kanyang headlight, tsaka yung pairings niya, may pangalang Honda dito, plastic. Yung mga plastic niya, unfortunately, madali siyang may scratch, ano, magasgasan. Pero okay lang yun, nakadesign siya na gano'n. Ang maganda nito, mura lang yung parts niya, mga ganyan. So, ito yung brake. Meron siya dito, hanggang dito. So, kasi ito, tumataas, bumababa ito, kaya meron siyang ganyan. Ito yung guide niya. So, pag nag-play siya, may busina pa rin naman siya, guys, ayan, oh. So, plano natin palagyan din siya ng separate busina na may switch and then mini driving light. Hindi ko alam kung saan ilalagay dito. Siguro dito, sisingit kung saan dyan, kabilaan. So, may clutch siya. Ito, napakalambot ng clutch. Wala pa siyang brake and clutch guard or lever guard dito. So, side mirror, ordinary lang siya. So, ito, wala na siyang ano dito, no, rubber na kagad. Ayan, oh. So, dito sa kanan, guys, makikita nyo, meron pa rin siyang kill switch. Ayan. Tapos, meron siyang electric start. Ito sa kanan. Sa kaliwa, meron siyang headlight, high beam, low beam, busina, signal left and right. At yun na, wala na. So, ito yung kanyang susian. So, hindi siya pub key. Meron pa rin siyang mechanical key, which is yun ang gusto ko, no? Mechanical key. Meron siyang emblem ng Honda dito na napakaganda. Lahat ng Honda merong ganyang emblem. And then, maliit lang yung kanyang LCD
or digital meter panel. Ayan. So, ang purpose kung bakit maliit lang siya is males yung pagkabasag ng meter panel natin kapag natumba or na out of balance tayo, na-drop natin yung motor. So, maliles yung pagka-damage nito, kaya ang purpose niya is maliit lang yung ginawa niya. So, hindi siya yung malalaking kagaya ng sa ADB. Kasi naka-design tong motor na to pang off-road talaga. Ayan. So, ayan, Showa. Ayan, oh. Japanese brand yung Showa, no? At ayan yung kanyang selection button, yun lang. So, 20.6 ang natatakbo natin. So, total pa lang is 20 simula nung kunin natin siya sa Caloocan. So, balikan. One way siya, 20 km. So, galing Caloocan lang yan. So, eto, kilometer, yung speedometer niya, and then, gasolina. So, yun lang halos, ano. Wala nga siyang time, oh. So, may neutral siya dyan. At siguro yung ibang ilaw sa cambio. So, yun. At ang upuan niya, guys, ito, makipot lang siya. Tingnan nyo, gadang ka lang. Pero maganda nito, malambot siya or firm. Tingin ko, hindi naman sasakit basta-basta yung puwet natin dito. Siguro, kailangan lang din talagang magpahinga after 1 hour or after 1.5 to 2 hours kapag mga long ride. So, ayan. Ito mahaba din. Pwede pa rin lagyan ng top box to, no? May top box siya na pwede nating lagyan ng mga gamit. So, ito yung sa right side niya, guys. So, gusto kong ma-retain itong chain guard na to pag nagpalit na tayo ng gulong. Ayan. Kasi kasya dito ang 140. Pero sasagad na or sasabit na dito, no? So, 130 lang tayo para magamit pa rin natin to at safe. So, meron din siya ditong ito, chain, yung protector or anong tawag dito? Adjuster. Ayan. So, correct me if I'm wrong na lang. Kaya ng dati. So, ayan yung suspension niya. Mono suspension lang siya, no? Nakita yung red na yun. May spring siya. Ayan. At meron ditong harang para sa putik. Ayan. So, ang cambio niya, guys, is 5 hanggang 5 level lang, ano. So, 1 down and then 4 up. At yung side stand niya, taas, grabe, ano. So, ito yung engine niya. Ayun, gaya ng sabi ko, cooling pins, napakadaming cooling pins. Instead na water cool siya, air cool lang. Yan. So, dito nalabas ang mga init, kaya tinawag siyang cooling pins. Kaya ganyan yung design niya, no. Yan, oh. Ganda. Grabe. Basic lang. Basic lang talaga. So, ito ay 2 bulbs lang. At ilagay natin sa screen yung horsepower niya. Hindi natin ma-remember. So, 2 bulbs lang siya. Ang purpose nun is para lang sa torque. So, sa top speed, may nakita ko mga 115 or 110. Anyway, goods na yung para sa akin. Pero kapag napalitan natin ng supermotor, naging motored siya, patayin muna natin. Siguro abot naman to ng mga 120, ano. 120 yung speed. So anyway, basta sa akin 100, tumakbo siya ng 100, okay na. So ang ganda ng decals niya, guys. Black, red, and white. So gusto ko na yung kulay na to kasi mayroong isang version is kulay puti. Kulay puti itong front fender, yung upuan, black bar, puti din. So, yun. Siguro itim kasi madumi pag puti, ano. Ayan, so yan. O, di ba? Ang ganda niya. So, napakadaming parts na mabibili tapos hindi siya ganong kamahal. Alright? So, sound check natin. Buhayin natin yung engine niya para makita nyo din yung mga ilaw niya. Alright? So, gamitin natin yung kickstart. Yun yung gustong-gusto kong features nito. Buhayin natin yung engine. And then, kickstart. Yun! Ayan, oh. So, yan yung tunog ng kanyang engine, guys. Check muna natin yung mga ilaw.
para makita nyo. Yan. So, naka low beam yan. High beam, low beam. Halos di mo makita, no? So, kanyang signal. Ayan, kanyang signal. Left and right. Wala siyang hazard. And then, sa likod, ito. Ayan. So, hindi rin siya bulb type din to, no? So, meron siyang reflectorized dito and then lalagyan na ng plaka. Sound check. Actually, maganda din yung tunog ng tambutso nito kapag napalitan natin, ano, ng hindi masyadong malakas. Yung hindi masyadong open, pero kasi buo yung tunog nito eh. Ayan, oh. Sound check, sound check. At patayin muna natin. Ayun, oh. Uminit lang ng konting-konti. So, ang maganda dito guys, ito is alloy siya, no? Yung pinakang rim niya. Tapos nagustuhan ko yung kulay black siya. Tapos chrome yung mga spoke, and then kulay silver yung hub. So ganyan lang siya ka-basic guys. Ang maganda dito, since lightweight siya, kapag na-drop natin is less damage. Hindi gaya ng mga mabibigat na motor, kapag nabagsak mo yung mabigat na yon, mabigat ang damage. Kaya nung big bike natin na 700cc, ayan yung ating MT-07, is talagang malaki yung madadamage natin kapag na-drop natin to. Kaya naman meron tong slider. Ayan guys. Ayan, oh, slider tayo. At gaya ng Honda Click natin, magaan din. Yung ating Yamaha NMAX na ginamit sa North Loop, Philippine Loop. And then Conqueror na ADB 160 natin, ginamit natin 2024 na Philippine Loop. Ayan guys. At kabit na natin to guys, yung ating biniling engine guard. So, ganito lang naman siya. May dalawa ng butas dun naka-ready. Ayan, oh. So, yun lang. Ganun lang siya, oh. Wow. Dagdag pogi, di ba? Okay, nakabit na natin yung right side. Left side naman tayo. Ito na yung nakabit na natin sa kanan. So, 3 bolt lang siya. And then, yung sa kanan, I mean sa kaliwa yung isa, ito yung sa kanan. Ayan. So, plastic lang siya kaya hindi ma-scratch yung ating bakal dito, no? So, ngayon na siyang kahit pa paano may protection na rin siya. Alright. Okay guys, kahit anong gawin ko, hindi ko ito maikabit, itong pinakang engine guard. Dahil kulang siya ng bracket. Yan. Kaya ito wala. Yung left and right na ikabit natin. Ayun. So, lagay ko sa screen yung kulang doon sa binili natin. Yan. So, wala yung dalawang metal bracket para dito. Tsaka dito. Kaya useless. Useless to. Sayang kakabili natin. So, yun. At dito na nga natin tapusin ang ating video for today. Thank you for watching sa mga nagsusupport sa ating YouTube channel. And please like and subscribe kung gusto niyo yung mga ganitong klaseng content. Purely travel, bike review, anything related sa motorcycle, yung ating mga kino-content dito. Ano? So, doon umiikot yung ating mga content. Ayan, nasabi ko na kanina. So, yun. Thank you for watching. Bye-bye!